matanong ko lang muna kayo mga kasambahay ha. Minsan ba kapag napapadaan kayo sa mga kalsada, may mga nakikita ba kayong mga stray animals? Kasi nakakaantig talaga ng puso ang kalagayan nila dahil ang mga katulad nila ay hindi nabibigyan ng atensyon at pangangailangan. Tama yan. Pero sa kabila nito, may mga taong handang tumulong kahit sa maliit na paraan. Tulad ng bisita nating pet lover at animal rescuer na patuloy na nagbibigay pag-asa at nagiging boses sa publiko para malingap ang mga abandoned at stray animals. Siya ay walang iba kundi si Raven Bonifacio. Good morning! Welcome, Raven! Good morning! Please greet our viewers, Raven. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana maganda po ang gising nyo at maganda po ang buong araw nyo. Sana maganda gising, kaso ang alaga kasi tulog pa yung alaga. Kaya nga hindi nga po nasama kasi ang aga po. Oo. Ano ba yun? Tama ba si Mira? Tama ba? Opo. Si Mira yung alaga. Pero pwede ba ikwento sa akin paano nyo naman na-meet si Mira at bakit nyo kinuha? Paano nabuo yung story nun? Actually po kasi, nag-start po yung pagre-rescue ko 13 years ago. So ngayon po, Okay, lumago tagal po na, yung followings ko sa mga social media account, kumabot na po sa million. So, every time na gumigising po ako, parang puro ako tinatag. Kunyari, may nag-report po sa asong to. So, tinag po ako dun sa story ni Mira and nakita ko kasi po, nasagasaan siya. Okay. So, yung paa po niya, kung napansin niyo po, tinry naman pong paggamutin, kaso nga lang po dahil fracture na po yung bones. Hindi na po siya pwedeng, kaya in-amputate na po, tinanggal na po yung isa po niyang paa. Paano niyo po inaalagaan ngayon si Mira? Ano na po yung progress niya ngayon? Actually po, first time ko lang din kasi nag-rescue ng yung mga vehicle accident. So, ngayon po, kala ko rin mahirap siya alagaan pero kung napansin niyo po, para po siyang normal dog naman na wala balik na po pa rin. ang kanyang paa. Oo. Kaya din naman nila mag-adapt. Kasi di ba nga marami din tayo nakikita mga ganyan mga dogs na kulang ng isang paa. O kaya paralyzed yung dalawang paa sa likod. No? Pero gaano po kahalaga po sa inyo yung pag-rescue po ng mga hayop? Mga aso lang po ba yung nire-rescue? Alam niyo po, yung una kong rescue, hindi aso, hindi pusa. Yung bata pa lang kasi ako talagang animal lover. Butiki po ang una. Talaga? Ano nangyari? Nasa butiki! Grade school po Bakit ako ka ba? noon, tapos papasok na ako ng school. So umuulan po kasi, natita ko ng magulang ko. So nakita ko kasi yung butiki, nag-struggle kasi parang nalulunod. So ayun po yung una kong kinuha, tapos nilagay ko siya sa pader. Kaya nga eh. Freedom. Yung iba pag nakita ng butiki, nagagalit, pinapatay, no? Iba takot. Kaya nga. Nakakatawa naman yung Start kwento na yung yun. yung initiative mo na, ay gusto kong maging rescuer. Tuloy-tuloy na. Oo. Kasi po nung bata po ako, yung parents ko po, mahilig po talaga sila sa, parang po kasi kami, parang sa may kubo lang kami, tapos malawak po yung lupa. So lumaki po ako sa puro animals talaga. And then, syempre pag bata pa kasi tayo, wala pa naman tayong means, wala pa tayong income. So hindi pa, kahit gusto natin tulungan, hindi po natin. So tumatak po sa isip ko yung isang aso na, papasok ako, elementary pa lang po ako. Sabi ko, gusto ko siya tulungan kasi nasagasaan po siya. Ang kaso, syempre wala, Kaya tsaka nga. mahirap po ang buhay, alam po natin yan. So pinangako ko po sa sarili ko kapag nasa tamang edad na ako, tapos kapag kaya ko na or nagtatrabaho na ako, doon po nag-start. Simula po nung nag-work ako, doon ko na po pinursu mag-rescue po ng mga animals. Paglaki ko, tutulong naman ako. Yeah. Pero ano yung mga kondisyon ng mga hayop na usually nare-rescue mo? Ano yung mga lagay nila kadalasan? Kadalasan po yung mga may cancer po, minsan malaki na po yung mukha nila, like wala na po yung mata. Alam niyo po, tas may malaking alam ko nakikita niyo po yung sa social media, yung may mga malalaking hila. Ayun po yung pinapakimo ko sa ngayon. Sila po yung pinakamalala and pinakamagastos na cases na nakukuha ko po. Pero ano yung ginagawa mo once na nakapag-rescue na kayo ng mga animals? After na ma-rescue sila, ma-save sila, ano na yung next na ginagawa ninyo? Kasi po, di ba kapag nanonood po sila sa account ko kasi very touching po yung mga story, like mga before and after. So ngayon po, karamihan po sa followers ko is mga dog lover po talaga. So kahit napapanood lang po nila sa video, napapamahal na sila. So, for example, may bago po akong rescue may sakit. Yung isa kong follower, Raven, kapag gumaling to akin na lang. So, hindi ko po sila iniipon na sobrang dami. To May that point, nag-a-adapt. nahihirapan po ako. Galing ah. Yes po, kahit po sa abroad, kahit sa Boracay, willing silang dalahin kahit isakay nila sa aeroplano para lang mabigyan ng pangalawang buhay po. Ang galing. Nakabuo ka ng napakagandang community rin. Opo, sobra. Dahil sa mga pinopost mo sa social media. Kaya gamit na gamit ko po yung social media talaga as good vibes. Kasi di ba po sa panahon ngayon ang dami ng mga
napapanood natin sinasaktan. Pero pag napunta po kayo sa page ko, wala po kayong gagawin kundi umiyak. At the same time, matouch sa dulo. Pero sino katulong mo na nag-aasikaso? Siyempre, ang hirap nito, ilan yung Madami. mga inaalagaan? Actually, pumabot na po yung 200 plus. Pero ngayon, 30 plus na lang kasi po, na-adapt. Na-adapt na, okay. So, ikaw lang lahat. Ikaw lang talaga. Ang galing. Nag-ano rin po ako ng mga business, pero sa mga pet, ano rin po, pet products. Kasi Ay, syempre, oo. sa isang aso po, imagine gumagastos ako ng 200,000 para lang bumali. Million-million po. So, kailangan ko ng give and take. Kaya, so may mga kapartner ka ba? Kagaya niyo po, Mga- kunwari mahilig po kayo sa mga dogs, tapos, syempre may mga kailangan kayo, like mga shampoo, mga ganyan. Ayun po yung binibenta Meron ko. kang So, product. give and take po tayo. Tama. Matutulungan ko po yung mga dogs niyo. At the same time, matutulungan niyo rin po yung advocacy ko. So, ayun po sila. Galing. Saya naman. Galing ah. O naisip ko kayo na meron ka bang mga kapartner na vets? Kasi syempre yung pagka may mga sakit talaga yung mga Wala aso. po, talagang wala. Kung ano po, gastos po talaga. Yun ang Kaya kailangan lang po talaga magtiyaga. Oo. Totoo. Medyo mahirap din yun na kasi magastos. Alam mo, minsan mas mahal pa yung yung pagpa-check up dun sa mga hayop kaysa mga tao. Ang tao kahit kaya mo pa-check up ng 500 pesos. Sa aso, parang kulang yung 500 Upo mo pesos. pa lang sa bed, parang 3,000 plus. Oo, kulang Ang ano lang po talaga. kasi sa atin, siyempre, nakakapagsalita tayo. So sila po talagang maraming kailangan i-check para ma-determine Mga po kung ano yung tests. sakit po nila. Puro test Pero talaga. anong klaseng pangangalaga yung ginagawa nyo sa mga na-rescue nyo na aso tsaka pusa? In terms of food, shelter, tsaka care, ano ba magkakasama ba sila? Paano mo sila inaalagaan dun sa area mo? Actually po, sobrang happy ko po kasi nakabili na po ako ng lupa para sa kanila. Nagawa ko po siyang sanctuary. Oo. 13 years ago po kasi, may mga nagbibigay po sa akin ng lupa pero hindi ko po siya tinanggap. Kasi syempre iba pa rin sa feeling na pinaghirapan mo na Okay. masabi mong sa'yo. So it takes 13 years po bago po nakabili po ako ng 1 hectare na lupa. Imagine niyo po kung gaano po siya kalaki. And para po siyang nasa bundok na, so hindi po ako marereklamo kahit dumami po Oo sila. nga. Kasya sila doon. Uy, alam mo, naalala ko si Kuya Nel, kasi meron kaming nga, kasama dito sa GMK News, nag-aalaga. Yung pusa niya Pusa parang nasa naman. 70 na ata, pero hindi niya pinapa-adapt. Gusto talaga nilang nag-aalaga. Alam. Kinukuha niya yung mga stray, tapos bumili pa nga siya ng sariling bahay ng mga pusa. Tapos yun na doon na nag-stay. Naalala ko lang tuloy si Kuya Nel. Hi, Kuya Nel. Hello po, God bless. Opo. Paano naman po yung mga na-rescue nyo po na hindi nyo na po kayang ipa-adapt sa iba? O kaya meron po ba kayong case na gusto nyo siyang Kayo Sarili na. oo, ikip sarili na. mo lang. Actually po, depende po sa case. Like for example, kasi may na-rescue po ako na, alam niyo parang pag nakita niyo mamatay na siya any moment po. Pero parang sasabi ko sa kanila, pangako ko sa'yo pag gumaling ka, sa akin ka. So ayun po yung mga aso ko na kasama ngayon na malala po yung Okay. sakit. Like for example, yung isa po kasi nasagasaan, nahati po yung bibig. So ngayon akala ko hindi po siya mabubuhay. Pero nabuhay. Sabi ko, pag nabuhay po kayo, ay pag Dito nabuhay ka ka, na. akin ka na. Oo. So ayun, nabuhay po. Pati po yung mga ibang nasagasaan. Ayun po yung mga nasa akin, yung mga malala po. Na kailangan ng extra care. Until now, okay pa sila. Opo. Parang normal naman na po sila. Ang nice naman. Talagang meron talagang pag-asa no, pag nalagaan lang talaga sila ng tao. Sobra po. Pero na-attach ka ba sa mga pets na nare-rescue mo? Like for example, kumbaga medyo tumagal na sa'yo. May mga ganun ka bang Tapos may attachment? nag-adapt, no? Oo, yun na parang napapamahal ka na. Actually po meron po, namatay nga po siya noong April 7, si Brave. Kaya po siya pinangalan na Brave kasi yung nakuha ko po siya as in, nakahiga na lang po siya, tapos mata na lang yung gumagalaw. Husky po yun. And ayun po yung nag-trending talaga na story kasi sobrang galisin po niya, paralyzed siya. As hindi siya nakakalakad, pero napalakad ko po siya. Tapos sobrang ganda po ng itsura niya. Alam niyo po yung husky na parang binili niyong mamahalin. Nabalik ko po siya sa ganung tapos 4 years ko po siyang nakasama. Kaso nga lang po, lately, nagkasakit po siya nung blood parasites or parang dengue po sa atin. Ay, okay. Tapos So kailangan po, ayun po kinaya. yung aso po na yan, ayan Yan, yung si malaki. Brave. Si Brave. Kaya po Brave yung pangalan, ayan po, yan yung aakyat. Yan. Pero gaano kahirap, o sabihin na natin gaano kasaya naman mag-alaga ng mga ganitong klase ng mga animals, yung alam mo na talagang kailangan ng mas matinding Extra pag-aalaga. care. Oo. Iba po yung feeling na naggagamot niyo po sila. Kasi syempre alam naman po natin, sa panahon ngayon sobrang hirap ng buhay. Tayo nga ang hirap na natin buhayin yung sarili natin. What more pa na kukuha ka na triple o grabe pa yung gastos, diba po? Pero ang sarap po sa feeling na pag nakita mo sila na from dati, tapos i-compare mo sila sa ngayon, iba po yung nabibigay na saya. Totoo. Tapos kahit hindi po sila nagsasalita kasi alam mong genuine yung pagmamahal Oo nga nila.
And hindi po sila namimili kahit mayaman ka, may pera ka, may bahay ka o wala. Andyan po sila sa hirap at ginawa. Loyal talaga sila. Totoo. At saka ibang magbalik ng love ang mga pets kapag na-attach din sila sa'yo. Sobrang love na love ka nila. Sobra. So para po sa mga viewers natin, meron po ba kayong gustong mensahe sa kanila, sa mga nagpaplano po na mag-adapt ng mga pets din, katulad po ninyo? Ano po yung mga future activities po nyo? Sa ma-advise ko lang po sa mga gusto po mag-alaga ng mga dogs or cats, sana po wag lang po tayo sa umpisa kasi marami po kasi cute lang sa pagtutapak, cute lang pagbago, syempre andun yung excitement. Pero kapag lumalaki na po sila, mostly kapag may sakit na, karamihan po ina-abandon na po sila. Correct. And sana po ituring niyo po sila as pamilya kasi kapag pamilya naman kayo, wala naman po kayong hinahayaang magkasakit and piyapagamot niyo po talaga. And lagi nyo rin po tandaan, tayong tao po, may cellphone tayo, may gadget tayo, may pera tayo, may kung ano-ano. Pero yung mga hayop po na yan, wala po silang ibang meron kundi tayo lang. So sana po, kapag nagkasakit po sila, wag po natin sila hayaan na magkasakit na lang. Sa mga gusto mag-support ng advocacy mo, gustong tumulong, magbigay ng donation, paano kanila ma-reach naman? Ayun po sa social media ko po, ayan po, pwede nyo po ako i-follow, then pwede rin po kayo mag-avail ng mga pet products po namin. Yeah. Diyan din sila pwedeng mag-contact kung sakaling gusto nilang mag-adapt ng isa sa mga rescue, Mga rescue pets ko, nyo. opo. Okay. Sige, baka may gusto ka naman batiin ngayong umaga, go ahead. Ayun po, binabati ko po lahat po ng mga sumusuporta, sa mga nagmamahal sa akin. Maraming salamat po kahit saan po kayong lugar, alam ko, sobra po yung pagmamahal yun sa mga rescue ko. And again, maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat din, Raven. Thank you, Raven. Na-inspire mo kami sa story mo, sa naging journey mo, and sa advocacy mo. At sana, mas marami ka pang matulungang fur babies at patuloy na makapag-inspire sa ating mga kababayan. Ito rin ay isang paalala, mga kasambahay, na lingapin natin ang mga beloved companions natin. Kaya tandaan, ang responsableng pet owner, ang tunay na pet lover. That's right. Alright. Pero ito dahil pag-usapan na rin natin yan, meron pa kaming pahabol na question para kay Raven. Aside sa mga naibigay mong payo sa amin kanina, sa palagay mo, ano yung mga